Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit po ng instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang minsay salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng Focus on Jesus. Sa mensaheng ito, nais po tayong i-encourage ng ating Panginoong Diyos na sa anuman pong sitwasyon na ating pinagdadaanan sa ating mga buhay, especially sa mga hardship o sa mga bagyo o sa mga problema sa ating buhay, ay isa lang po ang nais pong gawin natin ng ating Panginoong Diyos ay yung pong patuloy po tayong magtiwala, manalig sa kanyang buktong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang nais po ng ating Panginoong Diyos, bakit po ini-encourage niya tayong focus on Jesus? Bakit po ini-encourage po niya tayong manalig at magtiwala at mag-focus sa ating Panginoong Yesus? Nais po kasi ng ating Panginoon na patuloy po tayong makapag-overcome sa mga hardship, sa mga bagyo o mga problema na dumadaan sa ating mga buhay. Nais po ng ating Panginoon na hindi po tayo lumubog sa pamamagitan ng mga ganitong mga sitwasyon na dumaraan sa ating mga buhay, kundi patuloy niyang makita po tayong nanatiling nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya po sa isang istorya po sa Bible, ito po yung istorya po ni Apostol Pedro nang lumakad siya sa tubig. Dito po sa istoryang ito ay makikita po natin yung mga salita o mga bagay na mapagkukuhanan po natin ng patnubay sa tuwing tayo po ay dumaranas o dadaan po ng mga pagsubok o mga bagyo sa ating buhay. Ito po, in Book of Matthew, chapter 14, verse 22 to 31. Ito po, pakinggan po natin mabuti yung istorya dito po ni Apostol Pedro nung lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Matthew 14, chapter 14, verse 22 to 31. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi, samantala ang bangka ay nasa laot. Ngunit sinalpok ito ng mga alon dahil sa pagsalungat sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ito po, sa verse 30 at verse 31, pakinggan po natin mabuti. Dito po ay makikita nyo po bakit po yung mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos ay focus on Jesus. Ganito po, verse 30, ngunit mapansin niya na malakas ang hangin. Si Apostol Pedro po to, siya ay natakot, nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin niyo ako," sigaw niya. Verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Ayun po, narinig niyo po ba sa verse 30 at verse 31 kung ano po yung napakahalagang bagay doon? Ang una po doon ay nang si Apostol Pedro ay makapaglakad na po doon sa ibabaw ng tubig, ay bigla pong nakita niya o napansin niya ang malakas na hangin. Kaya po siya biglang lumubog. Nawala po yung focus niya kay Jesus. Tutusin po, nakapaglakad po si Apostol Pedro bago po siya lumubog. Kasi nakapokus siya una kay Jesus. Pero nung makita niya yung malakas na hangin, natakot po siya at kaya po siya biglang lumubog. Pero ang kagandahan po kay Apostol Pedro, na instead na patuloy siyang magpanik, ang ginawa niya ay tinawagan niya po ang ating Panginoon Yesus at muli siyang humingi ng tulong sa ating Panginoon Yesus at tinulungan po siya ng ating Panginoon. Kaya po sa verse 30 at saka verse 31, dito po nakikita po natin kung gaano kahalaga yung
patuloy pong pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Lalo na kapag palubog na po tayo, di ba? Kapag dumaraan po tayo ng kabilang mga bagyo sa ating buhay na parang wala na po tayong pag-asa. Huwag po kayong mag-aalinlangan na magbalik at patuloy na lumapit sa ating Panginoong Yesus at tumawag dahil guarantee po na tayo po ay kanyang tutulungan. Kaya po, napakaganda ng message po na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, na ini-encourage niya tayo na patuloy po tayong manalig, patuloy po tayong manampalataya at huwag bibitaw sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Dahil siya lang po ang tanging makakatulong sa atin. Marami po ang mga taong because they don't know kung paano sila makakalampas sa mga bagyo sa kanilang buhay. Gumagawa sila ng paraan, sa sarili nilang paraan, na malampasan yung mga bagyong yon, pero in the end, nagpe-fail po sila. Kaya po, kailangan po nating gayahin ang ating Apostol Pedro na yes, nawala man po siya sa focus, ngunit nung palubog na po siya, wala po siyang ibang tinawag kundi ang Panginoong Yesus na siya naman pong tumulong sa kanya. Kaya po, to be close, kaya ang mensahe nito, mga minamahal kong kaibigan at kapatid, wala pong dapat lapitan, wala po tayo dapat na puntahan sa tuwing tayo ay dumadaan sa mga bagyo o hardship sa ating mga buhay. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang ating masasandalan at tunay na dapat nating puntahan at tawagan dahil siya po ang ating Panginoon na hindi po magbibitaw at hindi po mag-iiwan sa atin sa mga ganitong sitwasyon sa ating buhay. Tandaan po natin ang salitang focus. Faith over circumstances and come unto the Savior. Ayan po yung focus. Uulitin ko po, focus, faith over circumstances and come unto Savior. At wala pong ibang Savior sa ating buhay kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Kaya po, muli, patuloy po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for this short message, pero kung ito po ay patuloy nating pangahawakan at magiging patnubay gabay sa ating buhay, tayo po ay makakalampas at makakapag-overcome sa mga bagyo at hardship sa ating mga buhay. Muli, patuloy pong binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.